Magandang araw muli sa inyong lahat mga kapatid, lalong-lalo na ang lahat ng ating mga bagong kapatiran na ngayon ay papasok na sa kaharian ng Ama dito sa langit na hayag sa lupa sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak. Ako'y nagpapasalamat sapagkat sa mga aralin nating mga ganito ay nagkakaroon tayo ng kompletong pangunawa, karunungan at kompletong kaalaman sa mga kalooban ng ating dakilang Ama. At sa araling ito na pang-10 bilang mana ng kapahayagan, ang ating pong pag-aaralan ngayon at kapahayagan ay kung bakit merong anak. Sa English, why is there a son? Bakit merong anak? Alam niyo sa paglikha ng Ama sa nilalang niya, buong nakikita natin at hindi nakikita, itong lahat ay nilikha ng ating dakilang Ama. At sa pang-anim na araw, nung nalikha na niya ang lahat, ang kanyang huling nilikha ay ang tao. At ang tao ay ang siyang naging obra maestra ng Diyos o kanyang masterpiece. At dito ang kanyang plano ay titirahan ng tao. Paano niyang ginawa ang tao? Hindi niya ginawa ito sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita, sapagkat ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lumitaw ang kalangitan, ang mundong ito, ang karagatan, ang kabundukan, ang lahat ng mga hayop, gumagapang, lumilipad, o kung ano pa man ang ating nakikita at hindi nakikita, itong lahat ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit nang ginawa niyang tao, ang tao ay ginawa niyang hindi katulad noon na bibigkasin lang niya, lilitaw na yung kanyang binigkas. Itong pagkagawa natin mga kapatid ay espesyal na pagkagawa. Ginawa tayo sa pamamagitan ng kanyang kamay. Dumampot siya ng alabok sa lupa. Ito'y kanyang inanyuan at ginawang katulad nating tao. At nang tayo'y nagkaroon na ng anyo, lumapit siya sa atin, hinipan ng butas ng ating ilong, at ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Ito yung sinabi ng Genesis Kapitulo 10, versikulo 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Dito makikita natin na si Adan, ang unang nilakhang anak ng Diyos. Nilikha niya siya sapagkat plano ng Ama na gawin siyang tahanan dito sa lupa. Alam niyo, ang Ama hindi makakapanahan yan sa walang buhay. Hindi siya makakapanahan sa ginto, sa ginawa ng kamay ng tao, sa mga templo, sa mga ginawang kamay na tulad ng bato, bakal, kahoy, at kung ano pa man na tulad ng bahay na tirahan, tulad ng mga bahay-sambahang nakikita natin, sinabi nilang bahay daw ng Diyos yan. Hindi naman po yun ang bahay ng Diyos. Bahay-sambahan natin yan. Hindi sa Diyos yun. Ang plano ng Diyos na ganyang magiging bahay at tahanan ay walang iba kundi ang tao. Kasi doon niya patitirahin ang kanyang espiritu. Ang espiritu, hindi makakapanahan yan sa building na tulad nito. Saan siya mananahan dyan? Hindi naman humihinga yan. Wala namang hininga sa butas ng ilong yan. Tayo yung kanyang planong tirahan dito sa lupang ito. Kaya ang kanyang first created son, ang unang nilikha niya, ay walang iba kundi si Adan mula sa alabok ng lupa. Ganito ka-espesyal ang tao. At nang siya ay nalikha na, doon na ililipat sa kanya ang kaalaman patungkol sa naglikha sa kanya. Ito na yung espiritu ng Diyos. Kasi ang bawat salita ng Diyos, yan ay espiritu. Pag tinanggap mo yan, nanahan sa iyo yan, yan ang espiritong pagkaunawa ng kung sino ang gumawa sa iyo. Iyon ang ama mo sa espiritu. Ang unang sugo na ibinigay sa kanila, na ito'y mababasa natin sa
Genesis Kapitulo 2, 16 hanggang 17. Binigyan sila ng Ama ng kautusan. Ngunit nabigo silang sundin ito. Dahil dito, sa halip na ang espiritu ng pagsusunod, ang maipunla sa sangkatauhan sa pamamagitan ng unang nilikhang tao na si Adan, ang espiritu ng demonyo, ni Satanas, ni Lucifer, na binhi ng ahas o ng serpent seed, o ang espiritu ng pagsusuway sa kalooban ng Ama, ang naipunla na itanim sa tao. Yan ay mababasa natin sa Genesis Kapitulo 2, 16 hanggang 17. Basahin natin. O Pastor, at inuutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Yan, mga kapatid, ang unang mga salita ng Diyos na ibinigay kay Adan sa pamamagitan ng utos. Salita ng Diyos yun. Espiritu yun. Pagkasalita ng Diyos, pinag-usapan, espiritu. Sinabi nga ng Juan 6:63, the words I speak unto you, they are spirit and life. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, ito ay pawang katotohanan at buhay, espiritu at buhay. So dito, nang inutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Lahat ng punong kahoy, bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ng Eden o sa hardin ng Eden, maaari niyang kainin. Ngunit yung nasa kalagitnaan, ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, sinabi niya, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, ikaw ay mamamatay. Ano ang nangyari, mga kapatid? Sinuway ng tao ang utos na yon sapagkat siya ay natukso ni Satanas. Pinagsabihan ni Satanas ang babaeng si Eva. Sinabi ba ng Diyos, kayo'y mamamatay pag kumain kayo? Oo, sabi nung babae. Nilinlang ni Satanas at sinabing, hindi ka mamamatay, kundi ikaw ay magiging Diyos na katulad niya. Kumain siya, sa araw na yon, namatay siya. Anong kamatayan sa Diyos? Ang kamatayan sa Diyos ay yung ikaw ay mahiwalay sa Kanya at hindi mo na maririnig ang Kanyang boses. Katulad din ng physical na kamatayan. Pag namatay ka, wala ka nang maririnig na boses ng mahal mo sa buhay. Hindi mo na maririnig ang boses ng asawa mo, ng anak mo, ng tatay mo, ng mga kapatid mo. Ganon din ang kamatayang espiritual sa Diyos. Hindi mo na maririnig ang Kanyang boses. Ang boses kasi ng Diyos, yan ang Kanya ang nagdadala ng mensahe ng Kanyang kalooban, ng Kanyang kagustuhan. So pinalayas ang tao, ngayon ang sinusunod niya ay ang Kanyang sariling kalooban na lang. Kasi yun na lang ang naririnig niya. Yun na lang ang nararamdaman niya. Yung Kanyang gusto. Kaya naging Diyos nga siya. Siya na ngayon ang interpreter ng masama o mabuti ayon sa Kanya. Hindi na ayon sa Diyos, ayon na sa Kanya. At ito na nga, mga kapatid, ang kasalanan. Gumagawa tayo ng ating sariling kalooban na hindi na nakakaalam at salat na sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Iyon ang espiritual na kamatayan. Kaya tayo ay nawalay sa Diyos. Nahiwalay tayo, hindi na tayo nakarinig ng Kanyang boses. Ngunit, doon ay hindi pa nagtapos ang Diyos sa atin kahit tayo ay nahiwalay na sa Kanya. Sapagkat sa mga sandaling yon, itong dalawang binhing ito ang siyang nag-away. Ang binhi ng Diyos at ang binhi ng ahas. Ang binhi ng Diyos ay walang iba kundi ang espiritu ng katuwiran. Ano yon? Espiritu ng pagsusunod sa Kanyang kalooban.
Ang espiritu naman ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo, ay ang espiritu ng pagsuway sa kautusan ng Diyos. Ang dalawang binhing ito ngayon mag-aaway. Kaya hindi sila magkakasundo. Sinadya ng Diyos yun para isang araw magagapi ang espiritu ng pagsuway o ang serpent seed ay magagapi ng espiritu ng pagsusunod. Ito mga kapatid ang sinasabi sa Genesis 3:15, at papag-aalitin ko ikaw, ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa English, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Maliwanag ng pagkakasabi rito, papapagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Yung binhi ng babae dito, walang iba kundi ang lilitaw na anak, both sa Jewish setting at sa Gentile setting. Siya ang dudurog sa ulo ni Satanas. Kita niyo sa Jewish setting nung na-produce na nga yung binhi na walang iba kundi ang begotten Son, si Jesus Christ. Nang nagkita sila ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo sa pagtukso 3 beses, dinurog niya ang ulo ni Satanas doon sapagkat hindi na naig si Satanas. Siya naman, dinurog niya ang kanyang sakong nung siya ay pinako sa krus. Ngayon naman dito sa Gentile setting, nakapag-produce ang Ama ng isang appointed Son. Ngayon, pakinggan ninyo ang pangungusap ko kung anong ginagawa ko. Dinudurog ko ang ulo ni Satanas. Ang ulo ni Satanas ay ang espiritu ng pagsuway sa kalooban ng Ama. Siya naman din dumudurog sa akin, sa sakong ko, sa pamamagitan ng mga kapagsubukan, sa pamamagitan ng mga pag-uusig, sa pamamagitan ng mga iba't ibang anyo ng paglapastangan sa kalooban ng Amang ipinadala sa akin. Pero ganun talaga yun, pagkat sinabi na ng banal na aklat, ganito ang sinasabi. Sapagkat sa pamamagitan, mga kapatid, ng isa, ang lahat ay magkakasala, yun ang unang Adan, ang unang nilikha, ang unang created Son. At sa pamamagitan din naman ng isa, anak sa Jewish setting, marami ang papasok sa kanyang katwiran. Ako nga yung bunga ng anak ng Diyos, begotten Son sa Jewish setting, si Jesus Christ. Ngayon, sa Gentile setting, nakapag-produce na siya ng isang bunga, appointed Son from the Gentile setting, na hentil na kanyang pinagkalooban ng katwirang ito, na kanyang buhay. At mula dito, darami na ang lahat ng magkakaroon din ng katwiran. Ang katwirang sinasabi ko rito, ay ang katwirang makadiyos. Ano yun? Espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng Amang ipupunla, itatanim sa atin, yun ang makikipag-away sa binhi ni Satanas na walang iba kundi ang pumapasok, tumutokso, na ibig tayong dalhing muli sa espiritu ng pagsuway sa kalooban ng Ama, na pilit na pumapasok upang tayo ay muling maging alipin ng kanyang kabuhangan, na tayo ay lalakad na naman na ginagawa ang ating sariling kalooban. Yan ang away sa loob ngayon, mga kapatid. Pinipilit na bumalik sa ating paggawa ng sariling kalooban, ang binhi naman ng Diyos na nasa sa atin sa pamamagitan ng anak, ay pilit naman tayong dinadala upang tuparin ang kanyang katwiran. At ngayon, marami na nga. Ako nga yung bunga ng begotten Son sa Jewish setting. Ako yung first finished product. Ako yung modelo. Ako yung standard sa Jewish setting sa pagsusunod sa kalooban ng dakilang Ama. Na kung kayo tumatanggap sa sinabi ko,
kayo rin naman ay magiging matuwid na katulad kong magkakaroon ng espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Sinabi niya rito, mga kapatid, sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. Sa Roma 5:12 naman, ganitong sinasabi, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ng tao ay nangagkasala. Isang tao lang ang pinagmulan nito, ang unang nilikhang anak. Bumagsak, inagaw sa kanya ang paghahari at ang pagsasakop sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. Kingship and sonship na wala sa kanya. Dumating ang isang begotten son in the Jewish setting, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang Almighty Father dito sa Gentile setting upang bawiin ang sonship and kingship at nanagumpay siya. Ngayon, nagtagumpay din naman siyang makapag-produce ng isang anak mula sa Gentile setting, mula sa tinatawag na fallen Adamic race, na siya ang magmamana sa lahat ng bagay sapagkat talagang para sa kanya yun. Para sa ating unang Adan na represented ng isa sa atin na tatawagin niya. At nagkaroon nga ng pagkakataon ang inyong hinirang na anak dito na ako'y tinawag at na nagumpay din naman ako, kaya't ang Revelation 21:7 ay nagkaroon ng katuparang sinasabi, ang mananagumpay magmamana sa lahat ng mga bagay, siya'y aking magiging anak at ako'y kanyang magiging Diyos. Ito na nga ngayon ang ministry ng hinirang na anak o appointed son sa mga huling araw na ito. Kaya ito yung daloy ng kaligtasan, mga kapatid. Kailangang makabalik ang tao sa orihinal na plano ng Ama. Sinubukan nilang bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanilang sariling kalooban. Ito, serpent seed na naman ito. Gusto makabalik sa Diyos, pero hindi ayon sa termino at kondisyon ng Diyos, kundi ayon sa kanilang termino at kondisyon. Tingnan ninyo ang churches, ganun lahat ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Ito ba'y talagang mananagumpay? Hindi, kasuklam-suklam nga sa harap ng Diyos yan sapagkat kalooban pa rin ng tao ang sinusunod. Pag kalooban ng tao ang sinusunod, Satanas pa rin yun. Si Lucifer pa rin ang nasa likod nun. Ito yung ginagawa nila dito sa Tore ng Babel. Ang Genesis Kapitulo 11, 4 hanggang 9, heto ang sinasabi, pakinggan natin. Opo, Pastor. At nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at isang Moab, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtataglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. 5. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang Moab na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halikayo, tayo bumaba at yan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. 8. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Versikulo 9. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito, makikita natin dito ang pakay ng taong makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling termino at kondisyon. Natuwa ba ang Diyos sa ginagawang ganon? Hindi. Kaya ang relihiyon, ito yung relihiyon at denominasyon sa church age, ito yung paraan nilang makabalik sa Diyos. Hindi na inintay ang Diyos Kung inintay lang nila ang Diyos, sana pinagkaloob sa kanila ang lahat ng kapamaraanan niya. Hindi.
Hindi sila nakapaghintay. Gumagawa sila ng sarili nilang daan para makabalik sa Kanya. Relihiyon at denominasyon yan, mga kapatid. Yan ang sistema ng Tore ng Babel. Silang gumagawa ng tore papunta sa langit upang abutin ng Diyos. Hindi nalugod ang Diyos. Sinabi niya, aking kayong guguluhin, aking kayong sasawatain. Sa inyong balaking gawin. Ganun nga ang ginawa ng Diyos. Ginulo ang kanilang wika. Hindi na sila nagkatalastasan hanggang sa sila ay nagkahiwa-hiwalay at nagkawatak-watak. Ngayon, nakikita niyo ang denominasyon. Lahat sila may planong pumunta sa langit sa pamamagitan ng relihiyon at denominasyon na kanilang ginagawa. Pero sila mismo hindi nagkakaunawaan, di ba? Nag-aaway-awayan, hindi nagkakaunawaan, sapagkat paraan ng tao yan para makabalik sa Diyos. Ang anak naman, pinadala, paraan ng Diyos upang ang tao ay makabalik sa Kanya. Ito yung dapat nilang hinintay. Hindi nakapaghintay ang mga buhong na ito, kaya ganito nga ang nangyari, mga kapatid. Salamat naman at hindi sila nakapaghintay, kundi hindi ako lilitaw. Ngayon, ako'y napalitaw dito, naghintay naman ako sa Diyos, biro ninyo, 6 na taon sa 2 bundok, napaka-lonely ng buhay na yun, mga kapatid. Yung nga lang maghintay ka, yung inihintay mo, maliit ng 5 minuto, kumakamot ka na ng ulo mo dahil nabobore ka na, di ba? Tapos, magagalit ka pa nga kung nag-1 oras, 2 oras, hindi pa siya dumating. Ako, 5 taon sa bundok na ito, 1 taon sa isang bundok. Nakapaghintay ako sa Ama. At ngayon, pinahayag niya lahat sa akin ang kanyang kalooban. Ito ang kanyang kalooban. Magpo-produce siya ng isang anak na pagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay, basta ang anak na yon na kanyang tatawagin, pipiliin, ay susundin ang lahat ng kanyang mga pamamaraan at sinabi. At ganun nga ang ginawa ko. Sumunod ako sa lahat ng kapamaraanan ng Ama. So, pinadala ng sangkatauhan ng mga pangunahing propeta, subalit hindi nila ninais na tanggapin o sundin ang mga kapayagan. Kaya kanilang pinagbabato ang mga propeta hanggang sa sila'y namatay. Pinapadalan sila ng mga sugo ng Diyos upang makabalik sa Kanya. Ayaw talaga, mga kapatid. Ayaw talaga sa mga pamamaraan ng Diyos. Pinapatay, binabato, itinataboy sa labas ng kanilang mga bayan. Dahil sa kahabagan ng Ama, sa mga ganang ganito, hindi pa rin niya kinalimutan ng tao, nagkaroon pa rin siya ng compassion sa tao, nagkaroon pa rin siya ng pag-ibig sa tao. Dahil sa kahabagan ng Ama, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Pagkatapos ng mga propeta, mga matutuwid ng tao ang pinadala sa kanila, hindi nila tinanggap, binabato, pinapatay, tinataboy sa kanilang bayan. Nagkaroon pa rin ng kahabagan ng Ama at pinadala ang tunay na sugo niya na walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Itong bugtong na anak, ang begotten son sa Jewish setting, si Jesus Christ. Ito ang nakakapaloob ng buong plano ng kaligtasan ng tao. Ito yung modelo. Ngayon, pinakita sa kanila, kala ninyo, Hudyo kayo ay mga descendants ni Abraham sa physical. Kala ninyo, anak na kayo ng Diyos na tunay. Hindi ganon. Sabi ng Diyos, kailangan maging spiritual kayo. Ipanganak kayong muli sa espiritu at sa tubig upang kayo makapasok sa aking kaharian. Nang narinig ng mga Hudyo ito, nagalit sila. Sino ka bang magsasalita ng ganyan sa amin? Hindi mo ba alam, mga Hudyo kami? Ang tatay namin ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, kung tatay pa ninyo ang Diyos, hindi nyo ako usigin. Mamahalin ninyo ako. Ngunit bakit kayo ay hindi nagmamahal sa akin at hindi nyo tinatanggap ang aking mga sinabi? Sapagkat meron kayong ibang ama. Ang Diablo, si Satanas, si Lucifer, ang tatay nyo. Nagalit sila, mga kapatid, at yun nga, mula ng araw na yon, pinagnasaan na siyang talagang patayin at ipako sa krus. Ganon nga ang nangyari, inalay ng anak ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibig sabihin ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang bumawi sa nawala sa unang nilikhang anak na si Adan. Ang bugtong na anak, binawi ito
inialay ang kanyang buhay, ang sonship and kingship nasa kanyang kamay ngayon. Ang question ngayon, sino ang tatanggap sa fallen Adamic race nito na magkakaroon ng katapatan na gusto ng Diyos upang ito'y may pagkaloob sa kanyang mananagumpay siya. Tinawag yung mga leader ng relihiyon na nauna sa akin. Marami ng relihiyong nauna sa akin bago ako dumating dito. Nangangaral na rin sila. Pero inulit nila ang kamalian nung mga nauna sa kanilang mga Hudyo. Huminto sila sa isang bagay ng pagtanggap. Hindi nila binuwang pagtanggap. Siguro naboboard na rin sila. Hindi ka maboboard. 6 na taon ka maghintay sa isang bundok. Siguro sila, hindi na makapaghintay dahil sinabi siguro ni Satanas sa kanila, okay na yan, yung tinanggap mo yan, makapagpatayo ka na ng relihiyon dyan. Basta't ipangalandakan mo lang ng pangalan ng Diyos, nasa iyo, pangalan, ang kanyang mga salita, nasa iyo. Marami nang susunod sa iyo. Yayaman ka na. Sabihin mo, Holy Trinity, hindi Holy One. Pagkatapos sabihin mo, hindi siya ang berbong nagkatawang tao, siya'y tao lamang. Marami nang susunod, yayaman ka na, okay na yan. Ganun nga ang ginawa ng marami sa kanila at nagkamali sila. Ngayon, tinignan sila ng Diyos at sinabing, itong mga ito gustong pumalik sa akin pero sa kanilang termino at kondisyon, hindi na sinunod ang aking kapayagan. So, from time and then, ang Diyos tumatawag ng isa mula sa fallen Adamic race. Kaya dumami yung faction ng reliyon at denominasyon, mga kapatid, hanggang sa ito'y dumating sa akin. Nakarinig ako ng boses, tinawag ako, pinapunta ako doon sa bundok ng Kitbog, pinapunta ako dito sa pana ng Apo, dito sa Tamayong. Nakapaghintay naman ako, kahit boring yun, mga kapatid, 6 na taon. Pero exciting pa rin kasi araw-araw may milagrong nakikita ka, may audible voice, may visions, may revelations, kasama na ng mga kahirapan, paghadlang ng kapagsubukan, ang pag-uusig na hindi matatawaran, ang apoy ng kapagsubukan na parang umaakyat ka sa bundok ng Apo araw-araw. Yung lahat tiniis ko upang ang mga mumo ng mga kapahayagan, malaki man o maliit, matanggap kong lahat, mapag-isa hanggang sa ito'y nabuo. At nang nabuo na, sinabi ng Ama, ikaw ngayon ang aking anak, ipadadala kita sa buong sanlibutan. Ikaw ang aking batayan ng kaligtasan sa bundok na ito, ikaw rin ang batayan ng kaligtasan kong ipadadala sa buong sanlibutan. Kaya yan, nakita natin ang layunin ng bugtong na anak kung bakit siya naparito. Ang Juan 1:1, sinabi ng pasimula siyang berbo at ang berbo sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Juan 1:14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang berbo na Diyos ay nagkatawang tao. Huwag mong sabihin tao lamang. Pag sinabi mo yan, sinalangsang mo ang sinabi ng 1:14, Antikristo ang bagsak mo. So, dito, ipinalambisa ng bugtong na anak ang templong gawa ng kamay ng tao. Kasi nung dumating siya, yung templo ng tao na ginawa, yung kay Solomon, yung malaking templo yun. Gawa ng ginto. Ito ay tinakpan ng ginto sa loob at sa labas. Ang halaga nito ay $1 trilyong sa ating pera ngayon. At napakalaki ng templong ito, napakagara, mga kapatid. At sinabi na, ito ang templo ng Diyos. Oo nga, nung hindi pa dumating ang bugtong na anak, maring templo ng Diyos yun sapagkat ang kanyang Shekinah glory nandoon. Pero pansamantalang arrangement lamang yon ng pagsamba sa Kanya. Hindi yun ang finale, hindi yun ang final. Kaya nung dumating siya, yung templong yun, wala nang bisa. Ginawa rin kasi ng kamay ng tao yun eh. Ang templo ngayon, walang iba kundi ang katawan ng anak. Kaya dito, nakita natin na sa halip ay ipinahayag niya na ang anak ang bugtong na tahanan ng Ama. Nung kanyang sinabi dito sa Juan 2:19 hanggang 21, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw.
datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kita mo na mga kapatid dito ang sinabi niya sa mga Hudyo, gibayin ninyo ang templong ito, itatayo ko sa 3 araw. Makapisikal yung mga Hudyo, hindi pala kilala ang mga espiritual na pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang akala nila, yung templong ginawa ni Solomon, nagigigiba. Sinabi nila, 46 na taon tinayo ng mga tatay namin ito, tapos tatayo mo lang 3 araw, napakayabang mo naman. Ngunit, hindi nila alam nang sinasalita niyang templo ay ang templo ng kanyang katawan. Eto na, introduction na ng totoong templo. Ang templong itong sinasabi, katawan ng anak na mula noon ay mananahan na siya doon. Hindi matanggap-tanggap ng mga Hudyo yan kasi mga ano yun mga physical na Hudyo So, dito mga kapatid, nakita natin na sa pasimula, gusto nang gibain ni Satanas ang templong magiging tahanan ng Diyos tulad ng unang nilikhang anak na si Adan. Gusto niyang gibain. Kung babasahin natin ng Lucas 4:1-13, mababasa natin ang pagtukso sa Kanya. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong mga tinapay itong mga bato. Kung ikaw anak ng Diyos, magpatira pa ka sa harapan ko. Kung ikaw anak ng Diyos, magpahulog ka dito at ililigtas ka ng mga anghel. Sa lahat ng pagtuksong ito, sinabi ng anak sa kanya, humayo ka Satanas, ikaw ang sumamba sa akin. Hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, Satanas. Humayo ka Satanas. Hindi siya bumagsak, mga kapatid. Kaya naagaw kay Satanas ang nawala kay Adan na unang nilikhang anak, ang bugtong na anak ang nakakuha nito. Ngayon ang tanong, sino ang magmamana nitong lahat, mga kapatid? Bakit ang bugtong na anak na nasa krus, nung nasa krus siya, anong nakita ng kanyang espiritu sa kanyang pagtitiis doon nung siya ay buhay pa sa krus na yon? Makikita natin sa Isaiah 53:10. Dito sinabi, gayon may kinalugdan ng Panginoon nang mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi. Makikita niya ang kanyang binhi. Ang kanyang lahi. Sino yon? Ang mga anak na ipanganganak sa espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kaya nga magpo-produce na naman siya ng isang anak na kanyang hinirang mula sa fallen Adamic race. Pahahabayin niyang kanyang mga karawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. So dito binuksan ng Ama ang arka ng kaligtasan sa mga Gentil at siyang pumili ng taong magmamana ng kanyang tinubos, ang pagkaanak o sonship, ang pagkahari o kingship. Ngayon, sa huling araw na ito, ganon ang magiging pagkaganap ng kaligtasan. Hanggang sa walang isa sa atin makatanggap ng sonship o kingship na ito, na nasa kamay na ng bugtong na anak, na magiging hinirang na anak mula sa fallen Adamic race, walang kompletong kaligtasang pag-uusapan sapagkat tayo ang focus ng kaligtasan ito. Kaya ang Hebreo, Kapitulo 1:1-2, ito ang katuparan. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. So nung tinawag ako sa 2 bundok na ito, pagkatapos pinagkalooban ng pagkakataong marinig ko ang lahat ng kapahayagan, hindi ako umalis sa kanyang kalooban, sinunod ko sa kalagitnaan ng kahirapan, pag-uusig, paghadlang ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo, hanggang sa natapos ang aking mga kapagsubukang, natapos ko na ang level of growth sa spiritual. Pinanganak ako sa tubig, sa kitbog, pinanganak ako sa espiritu dito sa Tamayong,
dumaan ako sa kapagsubukan ng apoy dito hanggang lumago ang aking kaalaman, karunungan, at ang lahat ng aking mga pagkaalam sa kanyang kalooban nabuo rito. Hindi na ako bata, mga kapatid, sa pagkaalam ng kanyang kalooban. A child is born in Kitbog, a son is given in Tamayong. Bakit naging son na ako dito? Kompleto na ang kaalaman ko, kaya kahit na 5 oras ninyo akong papagsasalitain dito, hindi ako hihinto sapagkat punong-puno ako ng mga salita niya, mga kapatid. Punong-puno ako ng kaalaman, ng karunungan, ng pagkaunawa sa lahat ng kanyang kalooban. Hindi na ako maliit na bata sa karunungan ng kanyang kalooban. Ako'y isa ng tunay na nilalang na lumago sa Espiritu. At gayon, ito'y aking ibinabahagi sa inyong lahat. In other words, dito natupad ang Revelation 21:7. Sinasabi, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ano ang mga bagay na yon? Sonship and kingship. Minana ko ba dito yon? Minana ko. Sa English, he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Kaya merong appointed son. Merong created son who lost the sonship and kingship. Merong begotten son whose ministry and mission ay bawiin ang sonship and kingship. Merong appointed son na ang mission manahin ang sonship and kingship in fulfillment of Revelation in Revelation 21:7. Sabi ng Juan 3:35, sinisinta ng ama ang anak. Itong ama at anak na sistema, mga kapatid, pwede sa Jewish setting, pwede rin sa Gentile setting, sapagkat ito yung pagtatapos para mabuo ang nangyari doon sa created son na nawala in the flesh, descendant tayo ni unang Adan na nilikha. In the spirit, descendant naman tayo ng begotten son. So both physical and spiritual pwede nang pagsamahin. Na-restore na lahat dito sa pamamagitan ng appointed son. Kaya dito sinabi niya, sinisinta ng mga anak, ng ama ang anak, at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ano ang lahat ng mga bagay? Sonship and kingship. Matthew 11:27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama. Sino ay hindi nakakilala sa anak kundi ang ama, at sino ay hindi nakakilala sa ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagapahayagan ng anak. Kita ninyo, mga kapatid, kung bakit may anak. Ito ang mga dahilan. Kayon, meron ng hinirang na anak mula sa Paul and Dami Grace na nagmanang lahat ng mga bagay na ito, na pagsama ko na ngayon ng material at spiritual, physical at spiritual, nandito na, naihayag na dito sa lupa, nagkadugtong na itong dalawa, nagkasundo na itong dalawa, lumitaw na ang bagong tao, ang bagong espiritu, ang bagong diwa, ang bagong langit, ang bagong lupa, ang bagong sosyedad ng Diyos. Narito na. Kingdom nation composed of kingdom citizens born again in the spirit of obedience to the Father's will, sa pangunguna ng kanyang hinirang na anak, na siyang kanyang templo sa huling araw na ito. Kaya huwag na niyong tingnan yung mga garang templo, templo ni Manalo, templo ni Papa sa Roma, naggagara ng mga. Naku, huwag kayong magyabangan sa mga ganyan. Kasi kung merong magarang templo, mas magara yung sa mga Hudyo. Giniba yun. Kaya yung mentalidad ng taong physical at material, ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, itabi na lahat, wala na yan. Spiritual na ngayon. Maging anak ka ba? Kung di ka anak, di ka niya tahanan. Kung di ka niya tahanan, hindi ka pupunta doon sa kanyang kinaroroonan. Yun ang langit na kinaroroonan niya. At kung hindi ka anak, hindi ka niya matatahanan, kaya hindi ka niya dadalhin doon. Kaya ngayon, ang ministry ko narito upang kupkupin ko naman ang lahat ng Paul and Adamic race of humanity na gustong maging anak na katulad ko, meron na kayong access sa Ama. Pero dadaan kayo sa hinirang na anak. Bagkat ang anak, ang daan, ang katotohanan, ang buhay.
Ang anak, ang pintuan, ang sino mang pumasok ay maliligtas. Mga kaibigan, mga kapatid, napapasok sa karya ng Ama ngayon, mapalad kayo sapagkat narito na ang katapusan ng lahat ng mga bagay, ang kaganapan ng inyong kaligtasan. Naway pumasok sa inyo ang karunungan, kaalaman at pag-unawa sa lahat ng kanyang kalooban sa araw na ito. Hanggang sa susunod na tayo magkikita sa mga serye ng pag-aaral ng mga mana ng kapayagan, ang kadakilaan at ang pagpapala ng makapangyarihang Amang sa langit, ang ating Panginoong Kristo, ay mapa sa ating lahat. Amen.